Kumusta po kayo? Hello, yan. Maynard! Sa gitna ka na po sa iyo. Ay pa, hindi. Papakilala ko na natin. Yeah, Maynard. Good afternoon po sa inyo. Hello everybody. Good afternoon po sa inyong lahat and welcome dito sa Presko lang, the Street Boys Reunion. God bless you all. Yes, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Joey Andres. Good afternoon, everyone. I'm Joseph Dalion. Fresh from Dubai. Magandang hapon po. Ako po si Nico Manal. Thank you very much po. Good afternoon po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagpunta nyo ngayong araw na ito at nakakatuwa na yung dating nakikita namin nung nagsisimula pa lang kami nandito pa rin hanggang ngayon para sa suporta sa dati. Tito June, of course, Tito Gorgie, Don. Maraming salamat po sa inyo. Hello, good afternoon. Ako po si Doc Martin. Magandang tanghali po. Totoo yung sinabi ni Coach Joe, nandito pa rin yung mga kasabayan natin at yung mga nauna po sa amin. At syempre meron tayong mga bagong mga kasama ngayon. Maraming po salamat sa oras na ibinigay niyo sa amin. Yeah, thank you. Bo, sa kita. Last turn na actually. So, hindi ka na kumakatila? Hindi na po. Okay. Yung tatay ko po yung bakalat. Okay, so yan, John, ang Bombela na 31 years, nandito pa rin kayo, magkakaibigan pa rin kayo. Yes, maraming salamat sa tanong dito, June. Well, yung saya ko, sobra-sobra. Kasi for 31 years, ngayon lang namin naisip na magkaroon ng reunion, no, hanggat hindi pa nagubura yung number namin sa kalendaryo, 31, at least nakapag-reunion kami and nakapagkasundo-sundo yung mga oras. No, kasi meron kami apat na OFW. Meron kami mga apat na OFW, si Joseph, si Spencer, si Michael, and si Sherwin, na nasa iba't ibang bansa. And nagtugma yung schedule, nung ready silang lahat. So sabi namin ni Quiz po, I think this is the time na talagang ituloy na namin yung reunion since hindi na kami bumabata and gusto rin namin ito yung isang paraan para magbigay ng pasalamat sa lahat ng sumuporta sa Street Boys since day one. Kaya ito po yung magandang regalo namin sa akin. Thank you, John. At syempre, eto si Bong. Hi, Bong. Hello. Bong. Ayun, gusto mo ulit sinabi ni Coach Joe, yun nga may halong saya at lungkot. Kasi saya dahil after 31 years, nagawa na nga at mangyayari na nga. Yung lungkot, kung bakit kung naging 31 years, tsaka lang naisip gawin. Pwede naman mas maaga, di ba? Ngayon kasi nararamdaman namin sa rehearsal yung sakit ng likod, araw-araw. Kulang na nga lang kumuha kami ng sponsors ng mga salompas, ointment, kaya nananawagan kami na sa yun, kamusta? Okay naman. Yan. Idagdag ko rin, sa 31 years, ang sarap isipin na with Direk Chito Ronyo, wala po kami kontrata. Kumbaga, verbal lang yung pag-uusap namin na gagawin niya ang Street Boys. Na sarap sa feeling na in 31 years, magkakasama pa rin kami hanggang ngayon. Sa usap lang po yun. At yung pagtayo sa amin ng Direk Chito bilang tatay-tatayan namin, lumagpas na po sa tatay-tatayan, naging lolo-lolohan na rin. Kasi yung mga anak namin, parang mga apo niya na rin. At sa katunayan, every year, magkakasama kami niyan. May Pasko, may bagong taon, may mga birthday, magkakasama kami. Kumbaga parang hindi ko ma-imagine na ganun katagal. Ganun tagal siya magtitiis sa amin. At nandito pa rin siya, talagang sumusupport para sa amin. Kayo po. Ang kwento nga ni Direk kanina, may isa na sa inyo, may apo. Wala po siya dito ngayon dahil pag-uusapan po yung magiging lolo niya. So, nagpalit po siya ng bukas pa siya. Biro lang. Totoo po yun. Merong isa sa amin, lolo na nga pala, si Michael. From Scotland po siya, pupunta rin po siya. Dalawa pala.
Si Sherwin pa pala yung isa. Actually, ako din naman, pero yung ano... Bago kasi Sari yan to, si Sari pa. Ako sa pamangkin. Akala ko ito Ako sabi. yung mga pamangkin ko rin. Ayun lang po. Yan. Okay, thank you. At syempre, ito sisimula. Sila kasi parang kasabayan natin sa showbiz. So, parang lalo sa Itbulaga ng mga time. Si John, alam na alam ko mga nangyari sa Itbulaga backstage. No? Hindi, kasi di ba nag-aaminin kami ni Ray Pumalay at saka ni Jun ito. Anyway, kasi bukod kay Bo at John, masabi naman kung kumusta na yung Street Boys, kung ano na kayo ngayon. Pa-update lang kami. Ako po, mas naging busy na po ako sa mga negosyo. Negosyo po ako. So, negosyo sa... Real estate po. Ayan. Real estate. And nagkaroon po ako ng negosyo rin na yung scooter po na nakatayo na electric. Nagkaroon po ako ng company na gano'n. Yun po. Tapos family na po. Puro sa mga anak ko. Ngayon mas ako sa pagiging tatay. Ilan na anak? 2 po sa pangalawa. 3 po sa una. Mahirap pala magtanong ng mga anak. 3 po sa una at 2 sa pangalawa. Ayan. Next. Ako po si Joseph. Sa kalamanan ng lahat, ako po yung unang umalis sa grupo ng Street Boys. That was 98. Then, settled po ako sa Dubai hanggang ngayon. And then my family is in Dubai. I work as a investor relation in Dubai Holding, one of the biggest company in Dubai. Lahat ng mga real estate property group is under our company. And until now, yes. So, marami na yun. Ano? Aba. Ako naman po, simple business lang po. Paris po, tsaka bakery, tsaka cellphone accessories po. Food business na. 2 anak din. Dalawang 2 babae. anak na babae. Ako 2 babae. Pero si Joey yung nakasama rin sa Singapore or sa Universal Studios for how many years? 11 years. 11 years sa Universal Studios. So yun, nag-start po, well, nung malis po ako noon for, Miss Saigon pala muna, dito sa Philippines with Lea Salonga, and then nag-tour po sa Asian Tour, and then after na nagpunta po sa UK Tour, first national UK Tour, so for 4 years ginawa ko po yun, and then after that, nag-stay sa Philippines for 1 year, and then nag-Singapore po, Universal Studios Singapore for 13 years, yung 6 years po noon, performer, and 7 years yung assistant show director. So lahat po ng mga different shows doon, every Christmas, New Year, or Chinese New Year, and Halloween, sobrang big guest po yun sa Singapore. So ginawa ko po yun for 7 years, and then, well, after the pandemic, umuwi na po ako kasi meron na po akong family, which is yung 2 kids ko po is medyo bata pa, so 12 and 9 years old. And meron po kaming business dito. It's Liège Authentic Waffles from Belgium, but made in the Philippines. So we're so proud. And we kind of represented po yung Belgium. So, yung dun po sa business. So meron po kaming branch sa Festival Mall, SM North, tsaka sa SM Mega Mall. Thank you very much. And Family Man, yun lang po. Business. Hello po, good afternoon. Hello po. Ako po, pinagkakabalan ko is mostly sa family. Tapos helping my wife dun sa business niya, which is yung sa skincares. Tapos, yun lang po. Thank you. Pinagkakabalan mo po. Bong and John na lang. Bong ito. Anong pakiramdam? Ano bang meron sa grupo? Tumawag kayo ng ganyan karagan? Yung friendship yung pinag-usapan. Bukod dun sa amin mga speakers, ewan ko, si Direk Chito talaga yung susi eh. Kumbaga kung paano niya siya tumayo bilang tatay namin. And then siguro na-adapt namin mga grupo.
ang sarap ng ipagmalaki, hindi kami nag-away sa, especially sa pera. Kasi minsan inahugat ng ano eh. Pero hindi namin, wala kaming gano'n. Kumbaga, kung may tampuhan man sa grupo, siguro yung mga asara, tapos sa kapikunan, gano'n lang. Pero yung friendship, yung brotherhood talagang solid talaga. Ayun po. Ano rin ako kay Bong. Dati, nag-uumpisa kami, hindi pa kami kilala masyado. Kine-question namin si Direk Chito. Pero hindi namin sa harap-harapan ng kine-question. Sa sarili namin, bakit ang higpit? Bakit kailangan ganito kahaba yung oras? Umaabot kami ng 12 hours sa araw, sa rehearsal. Minsan kahit brown out, bibili lang ng kantina para may ilaw kami, diretso pa yung rehearsal. So minsan may mga umaangal na sa amin na ba't ganito kahigpit? Ngayon namin na-realize na yung disiplina po na napaka-importante sa bawat isa sa amin. Na yun ang hahawak para tumagal kami. And siguro yung ginagawa din namin sa pang-araw-araw na buhay kagaya na hindi nawawala yung sayaw, exercise, may mga nag-Singapore, may mga nag-Miss Saigon. So, hindi nawawala. Ngayon, mayroon nagtuturo sa amin ng Zumba. So, hindi nawala eh. Kaya kahit paano, fit pa rin kami. So, nandun pa rin yung galaw, no? May mga marami pa rin nakakapag-tackling. So, I think that yung pinaka-key talaga is yung disiplina na binil sa amin ni Direk Chito. Na kine-question namin dati na bakit ganun ka? Halos araw-araw. Even yung mga magulang namin, ano ba mapapala nyo dyan? Lagi na lang kayo, abono pa kayo dyan. Yung pamasahe, mahal. So ngayon namin na-realize ngayon na nandito na kami ngayon sa estado and may ibang karir naman, pero marami pa rin mga humahanap. So yun, I think, disiplina talaga yung pinaka. May i-add lang din ako. Siguro yung like yung training like sinabi ni Sir Jong, na yung training namin before is kakaiba talaga dun sa mga ginagawa ng kabataan that time. So, para sa amin, para lang kaming sheep na si Boss ang nag-hurt sa amin through his guidance and also yung work ethics na hanggang ngayon, I'm sure makaka-relate kayo sa akin, yung work ethics and yung professionalism. Nadala-dala po namin ako, honestly, para sa side ko naman na nadala ko sa ibang bansa, sobrang na-share ko din yung work ethics, yung being professional sa trabaho. Mas nagustuhan ng ibang lahi yun. Kasi iba rin talaga yung Filipino na magtrabaho. And also for Consi Jong and Consi Bong, sobrang nila eh. Consi Bong, Consi Jong. Pag-isipan ko pa kung Ay, nasabi ko naman, nagpasa pala sila. Diba? Sorry. Congo. So yun, I'm sure sa mga grupo ko din na yung professionalism talaga na binigay sa amin, na tinuro sa amin ng Direk Chito na you have to be professional. Ang mga tao, you will earn respect, hindi mo kailangan hingin yan or something. So yun yung ginawa namin na nagpursige kami sa ginagawa namin sa pagtatrabaho and sobrang guidance na binigay niya sa amin na akala nga namin before sobrang higpit, pero hindi pala, tinitrain pala kami sa future. Hindi sa gagamit yung pa rin. Yes po. Reaction direct. Ano yung sa sinabi nila? Masuplado talaga ng manager. Dagdag ko pa, meron din yung brought up na sa amin ni boss na yung walang inggitan, kahit na yun ang importante rin. Big factor yung walang inggitan. Bigyan niya ng break to si Bong, si Kuya Jong. Walang inggitan, kumbaga, yun yung forte nila, doon sila magaling, doon sila tatama. Kaming lahat proud. So, tagumpay ng isa, parang tagumpay talaga yung grupo. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon pero hindi yung ganun kalaki. Tapos, check na lang. So, halimbawa, i-feature ka niya. Dati ito, boss, diba? Correct me if I'm wrong. I-feature ka niya. Tapos, pagka alam niyang okay ka, sige. Pagka hindi, yan yung last mo. Then ako maalala ko lang, dadagdag ko lang sinabi ni Nico. Lahat kami tinry. May Mother Studio pa nun dati, Maricel Drama Special. Ako yung huli, actually. Ako yung huling nabigyan ng pagkakataon kasi lahat talaga inuna eh. Kasi nakita ni Direk Chito, ako yung makulit sa grupo.
So ako yung napunta sa comedy, kasi lahat tinry. Ano ka ba? Viva Max ka nung kung sakasakali Hindi ba uso nun? Seiko Films ka ba? Oo, Seiko. Dahil yun talaga, binigyan talaga ng chance talaga ni Direk Chito. Tsaka si Boss, hindi siya yung pipilit yung alaga niya. Pag wali eh. Oo, kung kukunin ka. Kaya galingan mo kapag nabigyan ka ng break. Ganun siya, hindi yung lalako. Mahihiyarin kasi si Direk Kung Chito. saan ka talaga, komportable, gawin mo yun pag nabigyan ka ng chance. So, gusto ka. Hindi yung pinipilit kita. Ganun. Disiplado nga. Looking back, inisip ko nga, maybe they're right. Hindi ko talaga sinadya na ganun talaga. Parang only sa potential, pag hardworking ka, magandang potential mo, I will help you. Pero hindi kita pipilitin. Hindi ko, si Maynard, galing na singer. So nag-rap na lang siya. Ganun eh. Di ba? May kung anong potential mo at kung hardworking ka, hindi kayo tamad-tamad, I will help you. Kasi may mga younger members ako na marami, di ba, iba-ibang members before eh. Yung bago pa ng Street Boys, hindi pa sila kilala. Na may tsura, may pero tamad, goodbye. Meron nga kaming term yung sabi niya, goodbye Sarah. Yung term talaga na, paano ba naging goodbye Sarah yun? Tagalan natin term din na. More than 30 years. Kaya palabagin niya. Hindi, si anong nagpauso na sa mga PAs nila before, pag pangit yung ugali, parang sinasabi, goodbye Sarah. Yung sinasabi, gano'n. So anyway, hanggang ngayon, buhay pa rin yung goodbye Sarah namin. Pero of course, joke na lang. Pero nung baguhan pa lang sila, turn na talaga namin yan pag hindi ka pumasok sa disiplina, sa pagiging seryoso, sa pagiging magaling, out ka. First day, last day.